Hello po mga ka-DDS, kamusta kayo? Ayan, bati muna po tayo ha. Hello Villamor Velasco, parang sa Italy yata siya. Lucille Estoque, Chris Mico, Johnny Guillermo, Kuya Larry Bagwisa, si Jerson T. Sajuga, Rona Garado Asuncion. Ay, sorry, naka-on pala yung aking volume. Ivy Basco Magpile, Mick Taker, si RB McKinley, hello from Jeddah. Hello sa'yo, Brother Jeremiah Manalo. Eden Penamante, Carl Ventura, Christian Paul Cerdevilla, J.K. Jimenez, Hola from Madrid, sabi ni Catherine Solivio Alaba. Sabi naman niya, Moncal de Vera? Ay, Raymond de Vera Bahrain. Yan mga kadidias may hawak tayong banana ngayon kasi mainam kumain ng saging bago matulog dahil it promotes good sleep. Okay? Nakalimutan ko na kung anong meron sa saging na nakaka-relax ng ating brain at nakakatulong sa mahimbing na pagtulog. Yun na nga po, ang daming mga pangyayari, pero pag-usapan po muna natin yung nakakagimbal, di ba, na statement ni Pangulong Duterte sa China. Usap-usapan po yan. At maging ang ibang mga writers ng mga broadsheet newspapers sa US ay nagpahayag din ng kanilang mga opinion patungkol dito. So ngayon, ang alamin natin ay yung opinion ng ordinaryong mamamayang Pilipino. Opinion po nating mga ka-DDS. Okay. So ano po ang inyong masasabi doon sa sinabi ni Pangulong Duterte na tayo ay hihiwalay na sa US? At tayo ay sasama na sa China. Ayan, yun ang sinabi niya, di ba? Eksakto eh. Binanggit pa nga niya rin yung Russia doon. Parang it's the Philippines, China, and Russia against the world. Okay. So, ano po ang inyong opinion dyan? Maayong gabi, Ken Andre. Hello po sa ating mga kababayan dyan sa Saudi. Naka-tune in po si Galasinaw RJ. Ayun, ako po kung tatanungin nyo ako, excited po ako. Excited po ako sa mga nangyayari ngayon. Excited po ako sa plano po ni Pangulong Duterte. At sobrang positibo po yung kanyang state visit sa China. At ipinakita rin ng China yung kanilang mainit na pagtanggap kay President Duterte. I think parang 5 taon yata ang nakalipas. 5 years ata na may huling Pangulo ng Pilipinas na bumisita sa China. Kaya yun po, 'di ba? May red carpet, may lahat, may ibang klase talaga ang pag-welcome sa kanya. Ano po ngayon ang opinion nyo dito? Sabi ni Mona Balmonte, may tiwala kami sa ating Pangulo. Sigurado kami may magandang epekto ito sa ating bansa. Hello po kay Jocelyn Laguda, watching from UK. Sabi ni Israel Oporto, tama po ang pasya ni Pangulong Duterte na kumalas na sa alliance sa Amerika. Kung kayo ay nakatira dito sa Amerika, ay mararanasan nyo din ang nararanasan namin dito. Basura na po ang tingin ng mga Amerikano sa mga Pilipino dito. Ayan. Galing po yan kay Israel B. Oporto na nasa Amerika po sigurado ngayon. Ayun. Salamat po ha, Israel, sa iyong comment. Sabi ni Paz Gayramara, wala naman nangyari sa atin under USA. Tommy Mekla Serino, maayong gabi, Miss Mocha. Tune in po kami sa UAE. Simula na ng pagbabago. Ayan, hello po sa ating mga mahal na mga kababayan, mga OFW natin dyan sa UAE.
Sabi ni Camp Bujog, "Hi Miss Mocha, kinabahan ako sa desisyon ng ating presidente from Doha, Qatar." Halo-halo po kasi ang reaksyon ng ating mga ka-TDS, halo-halo ang reaksyon ng Pilipino, tayong mga Pilipino sa naging announcement ni Pangulong Duterte. At may kinabahan, may negatibo, mayroong positibo, mayroong mga excited. Kaya alamin po natin ang pulso ng ordinaryong mamamayang Pilipino. Dito po, pag-usapan natin. Sabi ni Rafi Lucas, Mocha, yung mga nag-e-epal na pinipilit nila US, ako maka-US din. Pero, change is coming nga, diba? So, I support tayo sa presidente natin, imbis na i-crab mentality natin. For me, di ako against sa China-Russia alliance. I support Digong. Sabi ni Rafi Lucas. Dennis Velasco Española, scary. Yun, nakakatakot daw. J. Garboy Garcia, sabi niya, paano po ba mag-share ng photo dyan sa page ng Miss Mocha? Hashtag lang po, hashtag Mocha Uson Vlog, para makita ko po ang photos na gusto nyong i-share. Sabi ni Ken Andre, ayos lang yan para sa bayan, ma'am, kasi alam natin na para sa pagbabago ang plano ni President Duterte. Hello po kay Shelly Vargas Hammers. Hello, Mocha, watching live here in Northern California. Okay. So, ang usapan po natin dito mga ka-DDS, usapang ka-DDS talaga. Kasi syempre po, yung mga dilaw na parang ganito, saging, sarado na pang utak nila. At mukhang sila yung nakikinabang sa USAID. Sila po yung mga nakikinabang galing sa Amerika. So, usapang ka-DDS po ito. Sabi ni Jonas Vincent Javier, naniniwala kami kay President. Sabi ni Jen Gomez, para sa akin tama ang ginawa ni Tatay Digong, ang pagsama sa China. Naniniwala ako na alam ni Tatay Digong ang lahat ng ginagawa niya. Ang kailangan ngayon na ipagdasal natin siya para sa kalusugan niya. Hello from Hamburg, Germany, Christina Carter. Ayan, maganda rin po marinig din natin yung mga ka-DDS sa ibang panig ng mundo. Ayun nga, sabi po ng isang ka-DDS natin sa US, si Israel, yun nga, happy nga siya na ganito nangyari dahil parang ang experience niya sa Amerika, iba yung pagtrato sa mga Pilipino doon. Sabi ni Joe Henry Agot Ortega, I just find it funny that I knew a lot of friends na galit na nakipag-business sa China at umalis sa US. But when I look at their surname, mga Chinese surname naman. Sabi ni Riz Bezana, that's the best plan. Bahrain. Okay. Corazon Di Bano, sana wag naman, okay lang sa business partner katulad ng Amerika at China, partnership nila. Kelly Tina Virginia watching here from UK. Gloria Orawa, the president know what he's doing. At yun din ang sinabi ni Dadel Tabada Samano, Abdulaziz Mitra de la Cruz, alam ni Duterte ang ginagawa niya. Hi to Ian Tangian from Kuwait. Watching from Busan, Korea, no? Tiwala lang sa presidente, sabi ni Andrew P. Lelis. Alam nyo, importante po talaga na tayong mga ka-DDS ay magtitiwala sa ating Pangulo. Dahil sabi nga niya na wala talagang mararating ang Pilipinas kahit naman ano ang desisyon ni Pangulo kung hindi nakasuporta sa kanya ang sambayan ng Pilipino. Lalo na po tayong mga ka-DDS na nagluklok kay Pangulong Duterte sa pwesto at nilagay natin siya dyan sa Malacanang. So, talagang kailangan po nating magtiwala sa ating Pangulo dahil, di ba, ika nga, we are all in one ship and he is the captain of the ship. So, magtiwala po tayo sa kapitan dahil ang gusto naman ng kapitan tayo ay hindi lumubog. At yun ang ginagawa ni Pangulong Duterte. Sabi ni Elmer Abanilla Alido, tama lang nasasakay tayo sa bangka ng China
Kasi sila ang ating kapitbahay at mahirap na makipag-away sa neighbor. Kaya tama lang ang desisyon ni Tatay D, panahon na. May point ka po, Sir Elmer Abanilio Alido. Siguro nga, di ba, parang naging malamig ang relasyon ng Pilipinas sa China. Parang isang relationship na, alam mo yun, na nanlamig at may hindi pagkakaunawaan. Pero nakita natin yun nung naglanding si Pangulong Duterte sa Beijing at sinalubong siya ng mga opisyal ng China, talagang parang LDR, long distance relationship, na ngayon lang uli nagkita. At very warm ang welcome sa kanya at ang daming interpretasyon na sinasabing magandang senyales ito. At 'di ba sila nga yung kapitbahay natin, mahirap nga na maging kagalit natin yung ating sariling kapitbahay sa ating kalapit na mga bansa dito sa region ng Asia. Sabi ni Gundam Roach, hello po, Solid Duterte. Sabi ni Lucille Estoque, di ko alam kung tama yung desisyon ni President Duterte. Kasi, dati sabi ko, kailangan natin ng Amerika kung gigirahin tayo ng China. Pero ngayon, di ko alam ang masasabi ko, pero suportado ako doon. Siguro alam niya, ginawa niya dahil maraming umaasa sa kanya, kaya tiwala lang. Tama po. At hindi naman po sinabi ni Pangulong Duterte na isusuko niya yung Scarborough Shoal, yung, di ba, yung West Philippine Sea na sinisuko natin yun. Hindi naman po yun eh. Ang nangyayari po ngayon ay pinapalakas ni Pangulong Duterte yung ating relasyon sa China. Abdullah Somander, for me, regardless kung anong sabihin ng Dilawan, digong pa rin ako 100%. Sabi ni Jerome Navs, lahat ng state visit ni Tatay Digong, punong-puno ng mga Pilipino. Totoo po yan, no? Napanood natin sa Facebook. Dahil gusto nilang marinig si Tatay Digong. Go, 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 Tatay. Ayan po, nagmimistulang parang panahon pa rin po ng kampanya, no? Sa lahat po ng state visit ni Pangulong Duterte, Indonesia, Brunei, saan pa ba? Vietnam, ito nga yung sa China. Talagang yung mga Pilipino doon, Duterte, Duterte. Mismong mga ibang lahi ay nagpapapicture kay Pangulong Duterte. Arvin Kenneth Cruz. Hi, Miss Mocha. Greetings from Bangkok, Thailand. Arvin Kenneth Cruz. Okay. Dito sa Thailand, they are also more on China. So, ang daming infrastructure investments from China dito. At ramdam ng mga Thais ang magandang buhay. Sana sa atin ding mga Pinoy. Kung sabi ni Willie Santos, wait na nagkukuhin ako mga ka-DDS Parang nauuhaw po ako. Wait lang po. Ayan. Ibig sabihin. Okay. Kung talagang allies tayo ng US nung nag-decide ang UN sa arbitration case natin versus China, sana ginamit nila ang power nila to impose the rule of law kesa encourage pa tayo ng US to go to war if ayaw ibigay in disputed land. Willie Santos, I agree with you 100%. 'Di ba? Yung Amerika nga ang excited na makipagbakbakan. Talagang dumating nga yung point na, 'di ba? Talagang yung barko ng Amerika, yung Navy ship, dumaan sa West Philippine Sea. Tapos, ito sabi ng China, you are trespassing, parang ganon. Kung baga, dahil sa state visit ni Pangulong Duterte sa China, humupa po yung tension na yon. Sabi nga ni Pangulong Duterte, it's better to make peace than war. Dahil sa war, walang panalo at maraming namamatay. Okay. Sabi ni Janice Olivar Mulato, Miss Mocha, I'm from Davao. Magtiwala tayo kay Tatay Digong.
hindi niya tayo ipapahamak. Our president is a political genius and a brilliant strategist. Opo, agree po ako kay Ma'am Janice Olivar Mulato. At yung marami na pong alam si Pangulong Duterte alam niya na yung history. Sabi nga niya, graduate siya ng geopolitics, na pag-aralan po niya yan. At mas malalim pa po yung ugat ng history natin with US, pati ang China. Kaya, alam po ni Pangulong Duterte ang ginagawa niya. Sabi po ni Elmer Abanilio Alido, alam mo, Miss, gandang mo ka, ihantulad na lang natin ng bansang Pakistan at India na border lang ang pagitan pero di sila nagkakaintindihan. Nakita mo, lagi silang giyera at anytime apektado ang bawat pamayanan na malapit sa border. Malamang ganoon din tayo kung kakalabanin natin ang China. Lalo na at powerful din sila, di po ba? Opo. Hindi lang talaga sila powerful din, sobrang powerful po. Siguro kaya merong mga ibang tao talaga, no, lalo na yung mga dilawan, na colonial mentality ba? Na yun yung ang tingin natin sa Amerika ay sila yung mataas, sila yung magaling, sila yung mayaman, at nakondisyon din ng ating utak na lahat ng gawin ng Amerika ay tama. Alam ni Pangulong Duterte kung ano talaga yung totoo. At malalaman din natin yan sa mga susunod pang mga araw, mga revelasyon na kagimbal-gimbal. Kung ano ba ang naging partisipasyon ng Pilipinas, ng Amerika sa kasaysayan ng Pilipinas at kung bakit nagkaganito po tayo. Tinatawag po tayong alay ng US pero kulelat pa rin po tayo pagdating sa ating yung nga po sa military natin, mga kagamitan po natin. At tayo pa po, ang mga sundalo pa po natin ang nagtuturo sa mga sundalo ng mga Amerikano sa kanilang mga training. Sabi po ni Roger Jaluwag, nagtatanong po siya, kailan po ba mag-state visit dito si Duterte sa UAE? Hindi po natin alam. Meron nga po akong nabasa editorial, New York Times ata, New York Times, opo, the New York Times po ata yun. Ang sinabi hayaan nyo nang umalis ng Pilipinas, sabi. Hayaan nyo nang umalis yung Pilipinas sa Amerika. Wala rin namang kwentang alay yan, sabi. At hindi daw tayo kawalan sa Amerika. Hahanapin ko po yun, mga ka-DDS. Ang sabi nung nagsulat ng article na yun sa New York Times, wala naman daw pakinabang sa atin ng US. Totoo po ba yun? At hayaan, sabi daw doon, hayaan na lang ang Pilipinas na mag-suffer. Sabi, tignan natin, magiging parang Venezuela din yan. Babagsak yung Pilipinas dahil sa pagkalas sa US. Yun ang sabi po nung isang editorial po ng isang newspaper, yung New York Times. So, naniniwala po ba kayo na walang pakinabang sa atin ng Amerika at ayun nga, hindi naman daw tayo kawalan sa kanila. Ted Panganiban Andrada, hi Mocha, watching from United Arab Emirates. Daming DDS dito. Sana makarating si Mayor Digong dito. Nako ka DDS, Ted Panganiban Andrada. Sigurado naman po ako na pupunta po dyan si Pangulong Duterte dahil napakarami pong Pilipino dyan sa UAE. Legnav Porela, Digong, punta kayo sa Manchester, UK, please. Sabi ni Mateo, Nukimizo Uwabmay. Delikado si Digong yan. Di papayag ang kano. Tanong po ni Arnel Bernales, ask ko lang, bakit hindi pa makulong si Didima? Diba ang daming ebidensya? Bakit hanggang ngayon di pa rin makulong? Ano bang meron dyan? Ayun, Sir Arnel Bernales, according to my interview po kay VACC President Dante,
Jimenez na siyang nagsampa ng kaso ng drug trafficking kay De Lima, pinapalakas po nila yung kaso. Kaya nila isinampa sa DOJ dahil doon po mag-investigate ang NBI. Kaya, ayun lang po, tiwala lang po. Huwag tayong mawalan ng pag-asa. Dems Leoric Mudskill Balida. Territory po ang hangad ng Amerikano sa atin at gusto nilang kontrolin lahat ng mga nasasakupan nila. I agree with you, Dems Leoric Mudskill Balida. Sino ba ang nagpapasimu ng gera po sa buong mundo? At lahat nga po talaga ay gusto nilang sakupin. Talagang nagulantang po sila dito kasi gustong ipakita ni Pangulong Duterte na hindi na tayo pwedeng kinakawawa o minamaliit. Gusto ni Pangulong Duterte na maging pantay din po ang pagtrato sa atin bilang mga Pilipino, na maging totoong real sovereign state na hindi lang sa salita. Talagang maipakita natin na kaya po nating tumayo sa ating sariling mga paa. At marami ang gusto mag-invest sa ating bansa, hindi lang Amerika. Sabi ni Nathaniel Francisco, still Duterte diehard supporter. Mga iba naman, tignan natin, di palaging nakadikit sa Amerika, pakailamero kasi. DDS here in Riyadh, KSA. Sabi ni Vincent Duat, war is business. USA is top exporter of weapons. Opo, napanood ko nga rin po yan sa YouTube. Na yun nga po yung kanilang top number 1 business. Yung exportation of weapons. Sabi ni Teb Reed, hindi naman ang US ang maapektuhan kung mag-war, kundi ang mga Pilipino at China. Ang US ay tataas ang ekonomiya nila dahil sa war. Tama po, sabi ni Ted Breed. Kasi nga, ang top exporter ng mga weapons ay ang USA. Kaya siguro nila gustong makipagbakbakan, sabi po ni, teka po, lumampas. Legna Porrela, kung may mag-connect lang sana sa akin sa education minister natin, magtuturo para makatulong ako sa mga Pinoy. Legna Porrela, sige po, subukan po natin makuha po ang DOE, ma-interview rin po natin sila. So, as of now po, ang nakuha pong investment, ang papasok pong investment sa ating bansa ay 650 billion pesos. Ayan po, produkto po ito ng state visit niya sa China. 650 billion pesos. At ngayon po, nasa China din lahat ang 400 businessmen na interesado pong mag-invest sa Pilipinas. So, napakaganda pong mga pangyayari, Marami biglang nagkaroon ng interes ang mga business people sa ating bansa. At nakaka-proud lang po. Nakaka-proud lang po yung pagtrato kay Pangulong Duterte saan mang bansa siya magpunta. Dahil kung paano nila itrato si Pangulong Duterte, yun po ang nararamdaman nating mga ordinaryong Pilipino. Dahil si Pangulong Duterte, he is our representative. He represents the Filipino people. Tayong mga nagluklok sa pwesto ng pagiging Pangulo. Kaya nung napanood ko po, yung binibigyan siya ng welcome ceremony, ganyan, nakaka-proud lang po. Nakita rin yung ating bandila ng Pilipinas na nandun sa Beijing, dun sa hotel, napakataas nung Philippine flag, tapos may 4 na Chinese flag sa ilalim nito. Ayun, so nakaka-proud lang po talaga. Hindi na kailangan mag-jet ski, di ba? Even better than President Duterte riding the jet ski. Si Pangulong Duterte binigyan po talaga ng napakagandang welcome ceremony. So, Eliseo Bitwa Peter, ang sabi niya, alam ng lahat dyan. Alam ng lahat kung ano ang talagang plano ng mga Amerikano.
kung makuha nila ang plan sa pag-open ng open sa gas ng Pinas. Sabi ni Aristotel Aris Lacostana, palitan na natin ang spam ng maling. Baka dyan tayo magbabago. Salamat po. Hello po kay Marlene Carpentero, Sumading, watching from Riyadh, KSA. Di ba pagkatapos po ng state visit ni Pangulong Duterte sa China, ang susunod naman Japan? At ang nagiging direction po talaga, ang emerging superpowers po ay China, Russia, at nagiging iba na po talaga ang takbo globally. Parang natitreten po ang Amerika. Di ba nga, ang Japan at Russia ay nagkaroon po ng negotiation. Nagkaroon sila ng parang peace talks po, So, ayun, maganda po ang nangyayari dito sa region ng Asia. Masyado po kasi tayong utak yung colonial mentality, feeling natin mas superior sila, tayo little brown brother. Ganun po talaga kung kinondisyon ang ating utak ng mga na sinasabing masama ang mga Chinese, masama ang China. Mabuti nga po na nagpunta si Pangulong Duterte sa China to see for himself kung 'di ba ano ba talaga ang estado ng relationship natin with China. Kaya yun nga po, ang galing lang. Sabi ni Bunso Bragais, Tatay Digong is the observer person for the past decade ni hindi tayo umangat. Sabi niya nga, nasa runway tayo. But we never lift up sa larangan ng ekonomiya, sa mga armas at teknolohiya. Kasi naging mayor siya at yung taus-pusong pagganap niya sa trabaho at alam niya ang problema kung saan nagsisimula sa korupsyon sa gobyerno. Sabi ni Ariel Bedania, Hi Mocha, ako po si Ariel from Italy. Sa totoo lang, ngayon lang ako nakakita ng tunay na pangulo. Para sa akin siya ang tunay na ama ng bansa natin. Tama po, kay sarap pong gumising araw-araw na malaman natin meron tayong pangulo na talagang nagtatrabaho. Alam niyo po yun, talagang feeling po natin tatay natin siya, Tatay Digong. Kasi kung isipin nyo, dapat he is enjoying his retirement. Lolo na siya. Sana kasama na lang niya yung mga apo niya. And he didn't expect to win. Dahil nanalo siya, isinakripisyo niya yung pangsarili niyang comfort. Pinili niya ang magsilbi sa atin. Tapos, kung sana nga merong app, pwede kaya yun, kasi namimiss natin yung tatay natin. Dahil namimiss natin si Tatay Digong, gusto natin malaman kung nasaan siya, baka pwede magkaroon ng app, Where is Tatay Digong? Or Where is Duterte? Anyway po, yun na nga po, ibalik tayo sa usapang China at Amerika. Kung sa pakikipagkaibigan o alyansa ang pag-uusapan natin, ang tagal na po nating kaalyansa ang Amerika, 'Diba? Pero umangat ba tayo? Yun po ang tanong Bakit kaya ganito? Ganito pa rin ang Pilipinas. At ganito ang tingin sa mga Pilipino. Ngayon lang nagkaroon ng alam niyo yun, yung pakiramdam ang Pilipino na maging proud uli, na maging Pinoy. At kung saan man magpunta ang mga Pinoy at pag tinanong sila ng ibang lahi, ngayon na sinasabing, your president, very good. Okay, may sinasabi po si Jeremiah Manalo. Sabi niya, sa Egypt nga, $35 billion investment from China for building new capital city. Despite Egypt is a strong ally of USA, but Egypt President Sisi is way too smart also to start to open good relationship with Russia for their military supplies and weaponry, and China for the economic. And people here sees nothing wrong with that. Why here in Philippines it's like a very big deal when we can have as much as many allies and friends who wants to help us. Ayun na nga, colonial mentality nga. Sinasamba natin ang Amerika. Sa parang feeling natin we cannot survive without them. Di ba nga may mga nagkomento na
mawawala na ang US aid, magugutom na tayo. Parang, ayun na nga, bakit nga ba? Bakit nga ba ang daming takot at bakit ba napaka baba ng tingin natin sa ating mga sarili kung meron pang ibang mga opportunities na nasa paligid lang natin, katabi lang po natin dito sa region ng Asia, na pwede naman po nating mapakinabangan din. Ito po, sabi ni Raymond Generoso, good day to you at sa lahat. My advice to all, huwag husgahan ng Tatay Digong if hindi tayo pamilyar sa Saiwar at geopolitics. Alam niya ang ginagawa niya. Oo, tapos sabi nila, may isa pa dito, oo nga, yan, yung mga dilaw ang magugutom. Siguro nga, kung alis ang Amerika, at kung talagang puputulin na ni Tatay Digong ang ating alliance with America, ang una magugutom dyan ay si Mar Rojas at si Agot siguro po. Diba nga po yung mga NGO o yung mga foundation na nakakatanggap po ng USAID, Jerry Rojas Foundation pala. Nakapangalan po sa tatay ni Mar Rojas at ang chairman po noon ay syempre yung nanay ni Mar Rojas. So, kaya naman pala talagang against itong mga dilaw na to dahil mawawalan po sila ng tulong. Yun nga, hindi naman natin napapakinabangan yan. Leslie Huwinda, expect good things to happen, think positive, the outcome will be positive. What can we only hope to our tatay is to pray and pray that God will protect and guide him whatever he does and wherever he goes. God bless us all. Tama po, ipanalangin po natin ng ating Pangulo at syempre ang ating bayan. Agree po ako sa inyo, Ma'am Leslie Huwinda. Very positive po talaga ang mangyayari. At importante po na tayo pong mga ka-DDS ay todo suporta po sa desisyon ni Pangulong Duterte. Dahil wala pong mangyayari kahit maganda ang desisyon niya kung hindi tayo susuporta sa likod niya. Ito po, sabi ni Legnav Forella, hindi naman dapat putulin yung relations natin with USA. But, damihan natin yung relations natin with other countries. Walang ginawa na yung USA. Sabi ni Rodrian Villena Collado, kahit iba-iba man ang relihiyon natin, pero sa kabilang banda, pare-pareho pa rin tayong mga Pilipino. At iisang bangka lamang ang sinasakyan nating lahat. Yun ay ang Pilipinas at ang nagsisilbing kapitan ay si Pangulong Duterte. Kaya dapat nating suportahan ang ating pinuno para di tayo malubog pare-parehas. I agree with you, Rodrian. Si Pangulong Duterte po, he is the captain of the ship. At tayo pong lahat ay nasa isang malaking barko, tayo mga Pilipino. Kaya importante na suportahan po natin ang ating kapitan. Maganda rin po talaga mga ka-DDS, manood tayo ng mga YouTube videos, magbasa-basa rin po tayo patungkol sa mga nangyayari globally. Kasi pabagsak na po talaga ang Amerika. At alam naman po ng lahat yan tayo lang mga Pilipino ang bulag na ang tingin pa rin natin sa Amerika. Parang Diyos. Kaya po, wag po tayong umasa sa mainstream media. Ilang mainstream media dyan na maka-Amerika. Dahil po yung mga oligarchs na yan na nagmamay-ari ng mga newspaper na yan at TV network, sila po yung nakikinabang sa USAID. Hindi naman po tayo mga ordinaryong Pilipino. Kaya po, I advise po, mag-research po tayo patungkol sa direksyon ng Amerika ngayon, at ng nangyayari globally, at makikita po ninyo kung bakit magandang desisyon ang ginawa ni Pangulong Duterte na sumama po sa China at may balak din pong makipag-alyansa sa Russia. Ako po, very positive po ako. Iyon ang reaction ko. Very positive po ako sa desisyon ni Pangulong Duterte.
Sabi ni Aisha, dugasan, bigyan ng saging si Agot at si Mar. Okay. Saan ba tayo pupunta? Robert G. Gabon, paglayas ng US, pakibitbit yung oligarch, yellow bleeding hearts. Sabi ni Ernie Weng Robles, alam nyo kung gaano karami ng Pinoy dito sa Amerika na dito na lumaki, pag inalis ng Pinas ang US, maraming magagalit. Ayan po. So sabi ni Ernie Weng Robles, maraming Pinoy ang nasa Amerika. Doon na rin lumaki. Pag inalis ng Amerika ang US, marami ang magagalit. Okay? Sabi ni Saida Dagadas Unayan, lamang mismo ka yung katulad ng sabi ni Tatay Digong na bakit nga ba walang visa ang mga Amerikano pag pumunta sa Pilipinas. Pero samantala, pag mga Pilipino ang pupunta sa Amerika ay nire-reject ang application natin at di pwede pumunta. Yun lang ang isipin natin. Sabi ni Wendy, ang dami nyo kasing batikos kay Tatay Digong, di nyo siya hayaan sa mga ginagawa niya. Sumuporta na lang sana kasi tayo. Kung nagkamali siya dun, kaso magsalita, hi, nyo, ate mo ka. Ay, ano? I love you po, Segway Idol. From Taiwan, hello po. As within Quiz Amol, may tiwala ako sa ating Pangulo, may maalam kasi siya na hindi natin alam at baka hindi pa natin panahon para malaman. Magtiwala na lang tayo at suportahan ang ating Pangulo. Kaya natin to, basta tulungan lang. Tama po kayo, sir. Sumasang-ayon po ako sa inyo. Alam po ninyo, yung sinasabing komunista ang China, ito po ay galing sa Amerika na pinaparatangang Chinese daw. Yung China ay communist. At sabi rin ni Jesuis Rosana, what we can help is give our big trust to our president. Marlene Taferner, dun na lang sila tumira sa Amerika para maranasan nila ang racist. Prince Jer Vuelta Patong, hi Mocha, I'm watching from Madrid, Spain. Natutuwa ako sa kasipagan mo sa pagbabalita ng kagandahang nangyayari sa ating bansa now na si Tatay Digong at sa walang sawa mong suporta sa ating mahal na Pangulo. God bless us all, especially now kakatapos ng bagyong Lawin. Salamat po, Prince Jer Vuelta Patong. At buti na lamang po ay hindi ganon kalaki ang danyos na naidulot po ng bagyong Lawin at salamat din po kay DSWD Secretary Judy Tagiwalo sa maagap na preparasyon po dahil bago pa po tumama yung bagyo, nakapagbigay na po sila ng mga relief goods. Kaya ayun po, good job po Secretary Judy Tagiwalo ng DSWD. So, conclusion na po tayo mga ka-DDS. Wag na po tayong umasa sa Philippine media. Naku, kanina po kasi yung statement ni Pangulong Duterte, patungkol sa pagsama sa China at sinabi niyang mag-goodbye na sa Amerika. Asahan po natin na iba po talaga ang magiging balita at mapapansin nyo siguro sa lalabas sa mga newspaper na magiging hindi pabor ang isusulat dito. Siguradong negatibo. Kaya doon natin mapapatunayan kung sino ba ang tinatamaan o sino ba ang tumatanggap ng USAID. Lalaman po natin yan sa mga balita, sa dyaryo at sa TV network. Kaya po tutok po tayo sa PTV4 at Thinking Pinoy kung saan siya ay mismong nasa China. At syempre kay Miss Sas Rogando Sasot
na talagang may educate po tayo sa mga bagay-bagay na yan. At importante po mga ka-DDS, kailangan po tayong magkaisa at magtiwala kay Pangulong Duterte. Dahil sa lahat po ng desisyon ni Pangulong Duterte, ang iniisip lang po niya ay ang interes ng ordinaryong mamamayang Pilipino at hindi ang mga oligarchs. At suportahan po natin dahil kahit anong ganda ng kanyang mga hakbang at mga desisyon, kung hindi naman po tayo magpapakita ng 100% na pagsuporta, mahihirapan po siya at mawawalan lang din po ng saysay ang mga gagawin niyang mga magagandang desisyon, hakbang, dahil po sigurado pong sisiraan siya. Sisiraan po si Pangulong Duterte ng mga oligarchs, mga sinasambaang Amerika, ang mga dilaw, at ang ilang media dyan. Kaya po, suportahan po natin si Pangulong Duterte at magtiwala po tayo sa kanya. Iisa lang po, nasa iisang malaking barko po tayo. We're all in one ship and the President Duterte is the captain, kaya po tiwala po tayo sa kanya. Kaya po, mga ka-DDS, walang bibitaw. Sama-sama po tayo. At mabuhay po tayo mga Pilipino. Ngayon lang po talaga natin naramdaman ng pagiging proud na maging Pinoy. Kaya po mabuhay po ang Pilipinas, mabuhay po ang Pilipino. We deserve the best. Sawa na po tayo sa pang-aapi. Kaya po, Pangulong Duterte, we support you. Salamat mga ka-DDS.